Pero sir, Caloocan ka? Ano yan? Ano ba? Ano pa kanyo dyan, sir? Saan kayo? Contractor ako ng epoxy. Nang? Epoxy. Ay, ganon? Yung parang resin? At then nag-ano ka rin? Yun nga, epoxy yung resin table, ganon. Sir, yung mga sira kong baril, gusto ko yung paggawang counterance table. Pwede naman yun, sir. O, yung mga sirang mga, gusto ko nakaganon, no? Nakaayos na, di ba? Ang gagawa lang ng table, gano'n. I-resin siya. I-resin. Kumbaga parang... I-laminate mo? Oo, pwede. Pwede naman yun eh, kung yung talaga yung gusto mo. Oo, gusto ko isang table na clear siya, di ba? Pero, yun, ang sa loob, pag tinignan, makapal, gusto ko sir, sais. Ano yun? Okay lang. Oo, kasi ano yun eh, parang ano yun sir, parang... Para sa loob na lang siya. Oo, para sa loob na lang siya. Ano na yan, kumbaga mga... Mag-ano ako, magsasacrifice ako ng mga baril para mapunuan talaga siya. Eh syempre, ano naman, kumbaga pang matagal, pang, di ba, pang highlight. Hindi mo lang namukuha yun, nakakulong na yun dun. Oo, yun na yun. Kunin ko nga yung number mo, ha? Yan pala. Paano bang bayad doon? Per square meter, gano'n? Per square meter, sir. Per table, per kit ang naman. Pag ba yung floor, mini-maintain pa rin yun? Ano pinaka-maintenance mo? Sa, ano sir, depende naman yan sir sa ano sir eh. Meron kasi, hindi na naman, ang ano kasi ng pinturan natin, meron tayong set leveling, meron tayong industrial, tapos meron tayong metallic resin. Which is yun yung gusto nyo na, yung nakaano yung ano nyo. Kasi dinidesignan yun eh. Naku, gusto ko. May page ka ba? Meron din, pero meron akong page sir sa Facebook ko, makikita niyo mga ibang nagagawa. Pag floor naman, sir, kailangan finish. Oo, kailangan finish siya. Kahit na tiles, pwede naman po kaya nagsasandingin siya para kumapit talaga yung... Okay. Pero hindi, unahin muna natin yung table, ha? Yan unahin natin. Kasi ano eh, dalawa papagawa ko. Sige. Isang long table, let's say, ano na natin, mga 15 inches by 5 inches. Ay, 15 feet by 5. Long talaga, dalawa. Tapos isang 8 by 4 na table. Yung 8 by 4 sa pistol. Parang bubuhusan lang ng clearance. Parang ano siya, sir. Parang yung mga dulo, nakakulong, parang swimming pool. Di ba? Nandun na siya, nakaganong-ganon yung mga pistol. Tapos may LED doon sa loob. Parang pag-ilaw siya. Pag-ilaw nun, LED, pula, halo, parang umaapoy. Pag-usapan natin yan. Naatat ako, para ayaw ko nang i-live to. Okay. Okay, mga airsoft, no? Nandyan na pala kayo, nakikimarites lang kayo. Okay, kasama ko dito si Sir Mar, no? Si Sir Mar is taga Caloocan. Tulad nga ng narinig ninyo, contractor siya ng yun. So, basta all around epoxy. Yun, may project kasi ako sa mga darating na araw ng yun, para ano, parang long table. Okay, magugulat kayo rito sa unit nila, no? Not the typical John Wick Pit Viper na nakikita ninyo sa market or na nilalive ko, no? Ito yung pinaka high end sa lahat ng John Wick, no? It is because full steel na siya. Hindi siya tulad ng ibang John Wick na, full metal naman lahat, pero metal niya is alloy or zinc, no? Pero this one is talagang bakal siya. Actually, ito yung pinakita ko sa inyo na mamagnet. CNC finish to, no? Hindi siya yung parang minolde, may molde din, hinulma ganun. Ito, CNC finish, isang bloke ng materyales na hinulma. Anyway, check nyo na, i-google nyo na kung paano yung CNC. Haba tayo pag pinaliwanag ko pa. Let's meet Arca Airsoft, Sir Mar. Hello, sir. Ayan. Alam ni Mrs. to, ha? Ayaw kong kukutsabahin ako na. Sir, sabihin mo, ganito lang, ha? Pag yun na magdoon talaga. Patay tayo dyan. Okay. Ay, bigyan mo rin ito ng pwede ito sa
1.30 gram. Bigyan mo rin sila ng polish BBs yan. Sir, paliwanag ko muna to bago tayo mag-start dito sa unit ha. So, sa unit sir, bibigyan kita ng 0.25 grams. Ito yung fatal, masakit to. Okay? Mas short range ng konti. Ito yung standard na BBs, 0.20. Masakit na rin to, long range to. Pero mas masakit ang damage ito. Ngayon, bibigyan kita ng special namin na BBs na pinopromote namin yung block BBs na polish, super polish. Super sakit nito sir. Ang dulas kasi nito pagdating sa inner barrel natin. Okay? Yan. Alam mo lang sana kung saan gagamitin. Baka sa mga tao mo, uy, buhatin mo yun. Pok! Bigyan wag masakit yan. Okay, yun. Start natin yung Demon Test Fire. No? Ito yung unit niyan, the John Wick Pit Viper. Kasama na rin yung laser, syempre. Hindi siya naka-align. Mamaya a-align ko na lang sir, isi-zero na lang natin. The John Wick Pit Viper, what good and special about this? Full metal. Lahat na ng upgrade nandito na sa unit na to, no? Kung yung iba, ito lang yung upgrade, yung iba, mid lang yung upgrade, ito lahat ng upgrade nandito. Isa-isahin natin. Number 1, the compensator. Naka-compensator siya. Ano ba yung compensator? Hinahawakan niya yung barrel. Okay? Siya yung humahawak ng barrel. Number 2, naka-fixed barrel. Yan, naka-fixed barrel yan. And number 3, upgraded ang half-up rubber. Number 4, upgraded ang nozzle. Ang nozzle nito, kung mapapansin niyo, ito yung ilang segundo lang, 2 seconds lang ang igagas natin. Pero, pa-off yung warmer ko. 2 seconds lang igagas natin, pero mostly in 2 seconds, good for 40 rounds or 50 rounds, no? Kaya napakasulit nitong unit na to, napakaganda ng performance. Number 5, wala na siyang firing pin. Ang nakalagay dyan is, hammer pad. Okay? Walang firing pin. So, yung wear and tear ng hammer natin is wala na. Diba, lagi kong sinasabi, ang hammer may wear and tear. It is because may binabanggaan siya. Ngayon, itong unit na to, wala na siyang binabanggaan. Ang binabanggaan niya is pad, hindi firing pin. Kaya, wala nang pagkasira na mangyayari sa hammer. Plus, nakita niyo naman yung panlabas na anyo niya. Oh. Diba? Ang ganda ng grip, naka-magwell, ano pa nga natin, wala na. Diba? Optic na rin ang front niya. Pero yung iron sight, conventional, yung rear sight niya. Okay? Kaya, kung ako lang, ito na to, wala nang upgrade na mangyayari rito. No? Napakaganda ng unit. Start natin, release the magazine. Sir, this is the magazine. Maximum 27 rounds. Pero dapat 20 to 23 lang. Para yung spring hindi masira. Then, silicone oil. Silicone oil po, wag pong gagamit ng epoxy or mga WD-40 ha. Maninikit to. Okay. Press lang yung valve para mag-open, then spray. Hayaan mo pumasok yung oil. Ayun. Then, after that, dito rin sa ilalim, sir. After that, sir, dito sa unit, huwag mong kakalimutan to na sprayan. Okay? Kasa, ilak mo manually, then sprayan mo to. After that, sprayan mo rin, sir, itong nozzle, yung kulay itim. Then release, then rest. Okay. Ngayon, sir, maglalagay tayo ng gas. No matter what the brand, okay lang. Basta, palagi, na gagamitin mo, nakalagay, number 12. Huwag kang gagamit ng 14. Huwag ka rin gagamit ng 9 or 8 or 10. Kailangan number 12 lang, sir. Upside down. Sakto. Press down pag ready na. Pero, ano muna, sir, no? Iaano ko muna. To, pansinin mo to, ha? Kailangan, pansinin mo yung valve, merong rubber dun sa gitna. Kailangan isasakto mo siya doon, sir, ha? Mga airsoft, no? Kaya ako sinabi yun kasi ang daming nasisiraan ng inlet valve ngayon kasi pagkadukduk na gano'n, dinidiretso nila, hindi pa nakaupo doon sa rubber. Napansin mo yung valve? Kailangan, itong nozzle na to, nakaupo siya doon sa mismong rubber, hindi doon sa bakal, no? Kaya kakapain mo muna, isasakto mo, kapain mo,
mararamdaman mo naman yan pag nakaupo na siya dun sa rubber, kumbaga parang walang tunog. Then, press down mo lang pag ready na. 1, 2 seconds. Enough na yan para sa isang, hindi, sobra-sobra yan para sa isang full rounds. No? Nung nakaraang gabi, tinesting natin na yung isang full rounds, yung isang 2 seconds is umabot ng 40 to 50 BBs. No? Kaya ganong katipid tong mga unit na to kasi upgraded yung mga nozzle niya. No? Hindi ko lang nasigurado ito hindi ko pa sigurado kung maliit yung nozzle kasi nito, maliit. So kaya matipid. Paano kung i-upgrade ko yung float valve para mas lalong lumakas yung FPS niya? Hindi ko sigurado kung lalakas din siya sa consumption. Yan ang aabangan ninyo sa mga susunod na vlog ko. Okay, then hatakin to pababa. Put your right thumb here para kung mabitawan, siya yung sasalo. Hatak. Dito, sir, isushoot yung bala. Pump lang po using your reloader. Tapos, kita mo yung orientation. Left, right, walang bungi. Ganyan dapat. Hindi ko na po po sir. Pasok sa unit. Kailangan malakas. Yung iba, ginagawa nila tinutulak. Minsan naglalak, minsan hindi. Ayan, malalaglag yung magazine mo. Kaya kailangan malakas. Yan, kasa. Ready to fire, sir. Meron siyang safe, ambient, no, kabilaan. Pwede mong i-access. Kung kanan ka, kawit-kawit lang yan. Okay? Sir, naka-safe po. Then, kayo na po ang balang mag-fire. Okay, the John Wick Pit Viper, siya yung pinakamahal, pinaka-upgraded, CNC finish, full steel version. Yes, sir. Naka-safe pa, sir. Yes, sir. Yeah, okay. Firing. Grabe, lakas ng John Wick. Yun. Talagang nirapido ni sir. Okay, mamaya ko sisiro ko yung laser. Okay, open bolt, indication na wala ng bala. Common mistake, okay? Common mistake ng mga airsoft, instead of unahin yung magazine i-release, nire-release agad to. Ngayon, nakita nila yung hammer naka-engage, i-re-rest nila. Bawal yon. Hindi magandang gawin palagi yun sa airsoft natin kasi masisira. Ito yung tama. Release the magazine, then the slide, then rest. Okay, no? Common mistake yun. Tapos, since ito yung unit, no? Sa akin, advice ko lang, hanggat maaari, huwag niyong gagasgasan si John Wick, no? Kung pwedeng talagang ingat sa kanya kasi sabi ko nga sa inyo, ito yung unit na pagkabili mo, hindi siya bumababa agad yung value. Tumataas ang value nito habang tumatagal. Basta na i-preserve mo ng mahusay, no? Halimbawa, nagkaroon lang ng konting scratch, message mo ako agad. Meron akong share sa'yo. May mga hack pang nalalaman ko si Bigma. Hindi alam na iba yan sa atin lang. Hindi, yun. Pero hanggat maaari, ingatan si John Wick, no? Okay, unit is lifetime service warranty. Basta may problema, dalhin lang dito kay Bigman, dalhin lang sa amin. Huwag nang gagalawin, huwag bubuksan o kakalikotin ng iba kasi minsan may mga sira na lumalala. Ay, nakalimutan ko. Kung i-display mo na siya at itatabi mo na siya, hindi mo gagamitin na matagal na panahon, pasingawin mo yung gas. Press mo lang to. Pero, or iputok mo na lang pala. Or magmamadali ka talaga, pasingawin mo to. Sa ngayon, ang daming laman nito. Kasi pakita ko. Konti lang. Ang dami pang laman, sir. Ramdam ko, ang tigas niya. So, hindi ka na papasingawin lahat, ha? Pero, habang biyahe, huwag niyo munang labas yung unit sa bahay na. Kasi baka matempohan kayo. Yung laser niya, sir, yung sabi mo, i-zero natin, sir. Don't worry.
Okay guys, no, unit na ating kay Airsoft for today. Pasensya lang kayo sa boses ko, no. Dire-diretso yung live natin, dagsa eh. Dinagsa tayo ng ating mga customer mula 4:30 AM ng kanina, meron nang dumating dito. So ano yun, nagpabook yun kasi uuwi sila ng probinsya, magbabarko, no. Kaya ganun ang aga, then dire-diretso na, no. 7th client si Sir for today, may mga nakapila pang darating. Okay? Mga Airsoft, pagpasensyahan niyo yung boses ko, pero mamaya live ulit tayo. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng John Wick. Hatid sa inyo ng inyong likod, Big One. Thank you po.